Dahil usap-usapan na naman si Jandriel Cuadro Alas Casimero ngayon, ay naisipan ko lang mag-react at magbigay po sa inyo ng pananaw tungkol po sa potential po na laban ni Jandriel Casimero at ni Naoya Inoue. Re-reactan ko lang itong kaibigan natin nag-post po sa social media. Sabi niya dito, natatakot ako para kay Casimero pag naglaban sila ni Inoue. Sana hindi magtagpo ang landas nila, baka kasi mapahiya lang tayo. Alam mo po, sa boxing po, hindi lang, of course, gusto nating manalo at nakakayang matalo. Pero sa boxing po, hindi lang po yung panalo o talo. Actually, para sa akin po, ito yung aking pananaw pag sakali po na maglaban si Casimero at si Inoue. Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Siyempre, ito yung inaabangan po ng karamihan. Ayan, ano? Pero, hindi naman mangyayari yan kung hindi po mangyayari itong mga bagay na ito. Bago yan, siyempre, hindi naman si Casimero makakalaban ni Naoya Inoue. Ang makakalaban po ni Naoya Inoue ay si Marlon Tapales. Yan po, baka po Disyembre po ang laban yan. So, napakalaking bagay. Sana manalo po ang ating kababayan ni si Marlon Tapales. At pag nanalo po si Marlon Tapales, ewan ko lang kung mangyayari pa yung Casimero versus Inoue. Baka Tapales versus Casimero or hindi natin alam, ano? At posible naman po mangyari ang lahat. Nabasa nyo ba or narinig nyo po ba kung magkano kikitain ni Marlon Tapales dito? Kung matuloy itong laban na ito. Laki, di ba? Kung sa ngayon po, ang tanong ko lang sa inyo kung sa ngayon po na lumaban po si Casimero sa activity fight, nakapagpatayo siya ng gym, ng resort, ng bahay, nakakabili siya ng Ford Raptor, paano pa kaya kung si Naoya Inoue? Ito po yung aking punto dito, no? Ang mga boksingero po, mga atleta, nag-iintay po yan ng panahon para magkaroon po ng malalaking laban. At si Naoya Inoue ay isa sa malaking laban. Ano? Pag nangyari ito, manalo matalo, panalo ka na. Dahil panalo po ang kitaan, diba? At isa pa, no? Naoya Inoue ito. Siguro, mas nakakaya pag matalo po ang isang boksingero na magaling sa isa pong expected na siya ang manalo. Pero pag si Naoya Inoue ay matalo ka, undefeated, consider pound for pound, basta maganda po ang pinakita mo, hindi naman siguro nakakaya. Siguro lang nakakaya dahil syempre si Casimero medyo may angas at sabi nga niya, kumbaga yung mga fans at saka yung kanyang kumbaga yung kanyang karakter ay parang bawal matalo dahil maraming may angas nga, di ba? Pero sa akin pong pananaw, yung mga nagsasabi po na walang ganito, na hindi mo nanalo, panalo na po. Bago pa lang lumaban ng isang boksingero. Kaya, para sa akin, Marlon Tapales, panalo na yan dahil lalabanan niya si Naoya Inoue. In fact, sa aking pananaw, yung laban po ni Marlon Tapales, dahil po yun po ay undisputed, ibig sabihin po noon ay 4 na belts po ang paglalabanan, mukhang baka mas malaking pera yan. Ano? Hindi natin alam, depende po sa negotiations itong laban na ito. Pero alam ko rin na ito pong laban po kay Jandriel Casimero at saka kay Naoya Inoue, kung sakali po matuloy, ulitin ko po hindi po mangyayari yan kung ito pong si Jandriel Casimero ay hindi po papalarin sa kalaban niya kay Uguni, which I feel na siya ay mananalo doon. Ang worry ko lang, ito na naman, nag-worry na naman tayo. Worry ko lang is with all of the things that are happening sa loob po ng kanyang team, sana po magkaroon po siya ng magandang focus. Importante po kasi na makapag-focus siya sa laban at dahil itong laban niya kay Uguni sa darating po October 12, may mga Pilipino pa lang lalaban dyan, ano? Si Saludar, si Daniega, si Paras, si Santissima. Ito po ang magkakatapult sa kanya dun sa next big fight. Ang pagkakaalam po natin kasi maraming mga Pilipino hindi po masyado maintindihan kung ano po yung tunay na istorya. Ang pinaka-posibilidad po, no? And of course, ito po ay posibilidad, hindi po ito certainty. Ibig sabihin hindi sure. Dalawang laban pa po sa tingin ko bago po makarating po si Casimero kay Naoya Inoue. At kaya nga alam ko na kayo, kahit sabihin nyo nang hindi mananalo or wag na lang maglaban, alam kong interesado kayo.
Kasi pinag-uusapan nyo, hindi pa man yan yung official na laban. Kasi sikat nga si Casimero. Ngayon, pag sinabi ko dalawang laban sa akin pong nakikita, magkakaroon po ng laban kay Uguni. Tapos baka po magkaroon ng laban siguro sa Disyembre. Ito pong si Janriel Casimero para po sa isang eliminator. At ako'y naniniwala pa rin at sana po ay matuloy at hindi po umurong ang Luis Nery na sana po ay matuloy ang laban na yan kung saan man ganapin yan, kasi that's the real test of Janriel Casimero. So ang pinaka nakakayang matalo pag matalo si Casimero kay Uguni. Yan. So that should be an easy work talaga kay Casimero. That's October 12. And then after that, pag manalo siya kung sakaling matuloy yung Luis Nery, kung sino mang matinding kalaban niya, then he's set up for a maybe April fight or mid-year fight para kay Naoya Inoue if Naoya Inoue really wants Janriel Casimero. Kasi medyo personal na po yan dahil yung mga Hapon, mga Japanese fans, parang gusto rin nilang makitang manalo yung kanilang pambato kay Janriel Casimero dahil sa trash talk na naganap. Okay? So, kung kayo po ay magsasabi, alam ko namang nang-aasar lang yung iba. Syempre, yung iba nang-aasar lang dahil hindi nila gusto si Casimero, yada. Pero, ang katotohanan, pag nangyari po yung laban ni Casimero at saka ni Inoue, panalo na siya. Baka he's set for life dahil grabing laking pera, no? Di ba? Totoo yan. At kung sakaling ikaw ay naniniwala kay Casimero at alam mo na, yung girlfriend mo, yung bahay mo, ito gamitin mo bro, legit to. Scan nyo lang yan Salamat po and let me know what you think on the comment section sa nangyayari po sa Team Cuadro Alas at syempre sa potensyal na laban nila kay Inoue.